Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Palasyo, nagpapanik na nga ba? Viral at pinag-uusapan nga ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y tila paghahakot ng gamit ng pamilyang Marcos sa palasyo matapos niyang mapansin ng taong bayan ang tila sunod-sunod na paglipad ng ilang private at PNP chopper sa Manila Bay na wala umanong binibigay na impormasyon sa publiko kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Kaya tanong nga ng ilan sa ating mga kababayan, pamilyang Marcos lalayas na nga ba sa Malacanang? Gaano nga kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon nga sa inilabas na umano'y kumpirmadong balita ni Jason sa sunod-sunod na private at PNP choppers nagliparan sa Manila Bay. Bangag adiktus, naghahakot na nga ba nagkaroon ng hindi pangkaraniwang aktibidad sa himpapawid kaninang umaga matapos mamataan sa Flight Radar 24 ang sunod-sunod na paglipad ng private at police helicopter sa paligid ng Manila Bay, Pasay at Cavite. Kabilang dito ang isang Airbus helicopters na nakarehistro sa private owner na lumipad ng mahaba sa 475 feet altitude at walang deklaradong ruta o destinasyon. Kasunod nito, dalawang pang private choppers at isang unidentified aircraft ang sabay na umalis mula NAIA at tumulak patungong timog kasabay ng mga private choppers. Isang mabilis na PNP helicopters ang nag-airborne din sa parehong oras na nagmarka ng 233 knots, mas mataas sa karaniwang bilis ng patrol flights. Ang sabay-sabay na low altitude flights ng private plus police helicopters ay nagdulot ng agam-agam sa publiko, lalo na't walang inilalabas na anunsyo ang otoridad tungkol sa operasyon o VIP movement ngayong araw. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Bagong ebidensya galing sa delivery man. Agoy, 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 di ba? Tama yung sabi ni Gutesa na may post-it. Yan. Ito. Ayan o. And, meron pa tayong nakikita dito. And. Charan! Family portrait ata to. Diba? Ng pamilya ni Tambaloslos. Grabe na this. Ay, grabe. Ay, nako. Grabe na ang mga ebidensya. Sa totoo lang mga lods, no? Grabe na, pinapakita na sa atin kung ano ang totoo. Pero yung iba, nagbubulag-bulagan pa rin. Huwag kayo mag-alala, no? Alam ko, hindi lang to ang pasabog ni Zaldico. Alam ko, marami pa siyang nalalaman. Diba? Na kailangan niyang isiwalat sa mga Pilipino kasi deserve ng mga Pilipino kung ano ang totoo. Mukhang niyanig ni Zaldico ang Marcos administration ngayon. The boat is sinking. Imaginin mo, nagsisi-resign na. No, si Bersamin at saka lalo na yung si Amina Pangandaman. 'Di ba? Kasi isa siya sa na-mention or minention ni Zaldico. Wala na to mga lods, no? Siguro ang Marcos administration right now, siguro ang presidente ngayon ay paranoid na at kinikilala na nila ngayon, no? Kung sino yung mga pwede silang baliktarin. Grabe ang karma, 'di ba? Gawain mo kasi yun, Mr. President. 'Di ba? Remember? Grabe ka. No, grabe ka. Trinaydor mo ang mga Duterte na tumulong sa iyo. Ngayon, humanda ka. 'Di ba? Actually, mga lods, yung nangyayari ngayon sa Marcos administration shuffle nila yung mga cabinet members, tapos may mga nagre-resign na after nung kay Zaldico na video. Alam na this, di ba? Basta tayo mga lods, abang-abang na lang tayo sa mga susunod na mangyayari. And alam ko mga lods, may mga pasabog pa yan si Zaldico, di ba? May mga pasabog pa yan with evidence.
exciting! Excited akong maramdaman ni BBM papaano traidorin, di ba? Excited akong babaliktad lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Remember mo lang, Mr. President, ang ginawa nyo kay VP Inday Sara, kay Tatay Digong at sa mga Duterte. Kasi kaming mga taga-suporta ng mga Duterte, kaming naniniwala sa mga Duterte, hindi namin kakalimutan yung ginawa mo. Kaya ngayon, di ba, nagkanda leche na. Meron lang ako sasabihin. Deserve! O baka sabihin nyo na naman, AI yun. Baka sabihin nyo na naman, walang notaryo. Kapatid na mismo ang nagbulgar. Kapatid na mismo ang nagsabi. Actually, nakakalungkot ito sa bansa natin, but kailangan lumabas ang katotohanan. At hindi naman pwede na habang nasa posisyon ang ating presidente ay gumagamit ng droga at lulong sa droga. Kaya pala, di ba? Kaya pala, yung mga desisyon ng presidente natin, di ba? Nag-iba talaga. No, hindi natin ini-expect yung mga desisyon niya. Kaya pala hindi sila ganun ka-strict pagdating dyan sa droga, no? Problema sa droga sa Pilipinas. Kasi ang leader mismo ng bansa gumagamit. Ganun yun eh. Huwag nyo na ipagtanggol. Di ba? Kumbaga, inamin na mismo ni Senator Amy, no, na hanggang ngayon gumagamit siya ng droga. And kasama pa niya ang kanyang asawa. Ewan ko na lang talaga, mga lords, kung wala pang aksyon na gagawin itong AFP at PNP. Pag wala pa silang gagawing aksyon, wala. No? Lulubog talaga ang bansa natin. So ano pala ang dapat gawin pag nalaman mong addict at nalulong na sa droga ang iyong kapatid? Na ang iyong kapatid ay mismong presidente ng Pilipinas, ano pala ang gagawin mo? A. Kukonsintihin mo? B. Ipaparehab mo? Or C. Isusuplong mo? Or D. None of the above? Ay, Diyos ko. Sus. Okay lang sana kung yung kapatid ni Senator Amy ay ordinaryong citizen lang. Pero ang kapatid ni Senator Amy na lulong sa droga ay presidente ng Pilipinas. Yun kasi ang pinaka-warshock. Diba? Yun kasi ang nakakalungkot sa lahat eh. Presidente ng Pilipinas, nagdodroga. So ano gagawin? Diba? Ano pala ang gagawin? Diba? Yung mga loyalista parang gusto nila na konsintihin ni Senator Amy ang pagdodroga ng kanyang kapatid. Anong klaseng utak meron kayo? Ha? Kajaming ba kayo? Naghihit-hit din ba kayo? Okay lang ba sa inyo na magdodroga ang isang presidente ng Pilipinas? Oh my God! Ay wow! Grabe! Pinagtatanggol agad ni Auntie Claire real quick! Ang presidente, grabe ha! Grabe ang pagtatanggol! Ang bilis! Si Senator Amy mismo Oo. ay nagsabi Oo. na di umano Oo. patungkol sa paggamit ng illegal na droga Oo. ng ating Pangulo. Tapos? This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan Oo. sa peaceful rally Ano? ay patungkol Ha? sa di umanong korupsyon. Oh, tapos? Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid Oh. ay siraan niya? Wah! Siraan? Totoo yun! Alam naman natin na nagkaroon Abugaga! na ng drug test Drug test? nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. What? Huwag mong e-excuse sa amin na kunwari nagpa-drug test si BBM nung kampanya or bago magkampanya. Kasi even si Attorney Vic Rodriguez ang nagsabi na tago
ang pagpapatest noon ni BBM. Di ba parang ibinigay lang niya yung result kay Attorney Vic. Pwedeng dayain lahat, Auntie Claire. Hindi mo na kami maloloko. Kapatid na mismo ang nagsabi na nagdodroga ang presidente. Tanggol ka pa rin? Bakit? Kajaming ka? Kajaming ka ba nila? Naghihit-hit ka rin ba? Mga buwakang ina nyo. Grabe. Anong meron sa inyo? May konsensya pa ba kayo? Anong natitira sa inyo? Didepensahan mo ang taong lulong sa droga? Ang presidente ay nagdodroga, didepensahan mo pa rin? Tanga ka talaga, abugaga ka talaga. Anyway, it's okay. Kapatid na mismo ang nag-reveal. Senator Amy na mismo ang nag-reveal. Maniniwala kami kay Senator Amy kesa sa'yo! Malaking pasabog ang sinabi ni Senator Amy ngayon sa INC rally. Panoorin natin to! Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Yaks, adik! Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Yaks! Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang
paglulong, pagkalulong sa droga. Parehas pala silang mag-asawa. Yan! Yaks! Yee! Tapos ang laban. May umami na. Grabe to mga lods. Kapatid na mismo umamin. Oh, AFP. Galaw-galaw. Ano ang next move? Auntie Claire. Grabe. Didepensahan mo pa to? Tanga ka na talaga. Sa mga loyalista, support pa ba? Yaks! Susuportahan nyo ang nag-a-addict at susuportahan nyo ang gumagamit ng droga? Yaks! Ano na lang kaya ang future ng mga next generations? Diba? Kung hindi natin papaalisin yung si BBM sa pwesto, ang leader mismo ng bansa nagdodroga. Oh my God! Mukhang hindi pa tapos si Senator Amy. Marami pa mga pasabog. Nag-post si Senator Amy sa kanyang Facebook at basahin natin. Sa mga nagtatrabaho sa palasyo, sa mga pulis at sundalo at dati naming mga nakadaupang palad, alam kong hindi biro ang mga ipinadala niyo sa akin. Hindi man tayo hayagang makapagkita, gusto kong malaman ninyo na kayo ay aking poproteksyonan at hindi masasayang ang pagtitiwala at katapangan. Nako! Diba? Baka may mga sinesend na mga screenshots, videos, no? Kay Manang Amy. Sabi pa niya dyan, no? Sa lahat po ng nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin ng droga na aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Ligtas po ang inyong pagkakakilanlan at tatanawin ko itong malaking utang na loob. Ayan na. 'Di ba? So buti na lang, no, may mga concerned citizens na kumbaga sawa na rin sa ginagawa ng Marcos administration. At sinusuportahan nila yung hakbang na ginawa ni Manang Amy.